Mga katambay, mga kababayan ko, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga katambay, ating kukomentuhan po. Ibang klase po pala mga katambay, ang ating DOJ Secretary. Ngayon lang po ako nakakita ng DOJ Secretary mga katambay na talagang sunod-sunuran po pala ito. Mga tambay, ibang klase po pala ang kanyang pananaw sa batas. At pati po ang ating judicial system ay talagang baliwala po pala pagka ICC na ang pinag-uusapan. Susunod at susunod po pala siya sa ICC kisa po sa ating judicial. Sa ating pong saligang batas ay baliwala po pala sa kanya. Baliwala po pala sa kanya. Pagka ICC na po ang pumasok. Mga kabayan, ibang klase po palang pananaw nito ng sekretary po na si Boying Rimulya. Ibang klase po ang pananaw. Ang pananaw niya po, ang ICC raw po, ang jurisdiction daw po ng ICC ay pang buong mundo. Kaya po, pati po ang ating bansa ay nasasakop ng jurisdiction nila. Ganun po pala. Kaya po pala, wala na po pala tayong soberenya sa ICC. Pagka ganun. Hindi na po pala natin kailangan ng sovereignty o soberenya ng ating bansa. ICC lang. Nasasakop na ang buong mundo. May katotohanan po ba ito mga tambay? Buong mundo na nasasakop? ICC ang judicial system nila? Ang jurisdiction po ng ICC ba talaga ay buong mundo? Hindi po ba tayo pinagluloko nito? Nasasakop po ba nila North Korea? North Korea na lang. Sakop po ba ng ICC pang buong mundo po ba? Hindi po ba tayo niluloko nito mga kabayan? Pakinggan po natin ang kanyang statement mga tambay. Kung paano po siya mga tuwiran. At kung paano niya po ipagtanggol ang ICC, mga tambay. Kisa po sa ating saligang batas, ang ating judicial, mas pinapaboran niya pa po ang ICC. What was the DOJ referring to as the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines as a state cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC, under Well, for individuals, international. yes, madam. That is your belief, DOJ. Yes, madam. When there are individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to. The individuals being charged by the ICC. Will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty. And now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign. Yes, ma'am. Ratify. It doesn't matter, ma'am. It doesn't makes no difference. Doesn't make any difference anymore. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Grabe mga tambay, no? Ganun po pala katindi ang ating DOJ Secretary. Mga tambay, grabe, para pong Supreme Court, ano? Pagdating po sa ICC, sa batas ng ICC, talagang makapangyarihan po pala talaga ang batas ng ICC po kay Secretary Rimulya, mga tambay. Ibang klase. Dapat po ito magtrabaho po sa ICC to, wag po sa DOJ, mga tambay. Talaga po pala, ang susundin po ng ating DOJ Secretary ay ang jurisdiction po ng ICC. Hindi po ang jurisdiction ng ating bansa, mga kabayan. Kaya po pala naipamigay nila. Kaya po pala napagplanuhan po nila na sa tingin po ng Secretary Rimulya, lahat po ng ginawa nila, panggigipit, harassment, at yung sinasabing kidnapping, hindi nakakuha ng due process, at hindi na po dinala sa ating judicial, sa ating mahukuman, ang dating Pangulong Duterte, hindi na po nakarating sa korte. Ang dating Pangulong Duterte
ay ang sinusunod po pala nila ang judicial ng ICC. ICC judicial, mga tambay. Jurisdiction. Yung po pala, doon po pala sila. Doon po pala, ang pinaglalaban po pala nila, hindi ang ating karapatan, ang ating soberanya. Ang pinaglalaban po pala ng sekretary at pinagpipilitan po ang jurisdiction, mga tambay, jurisdiction ng ICC. Ito po ay pang buong mundo na po, mga tambay, ibang klase. Maraming bansa daw po ang nasasaklaw ng jurisdiction ng ICC. Katarantaduhan po yan. Katarantaduhan po yan. Nangyari lang po yan sa binagoongang Pilipinas. Hindi po nangyari yan. Never mangyayari po yan kay dating Pangulong Duterte. Na manghimasok po sa ating na ICC at sasabihin mo may jurisdiction kayo. Lalamunin nyo aming judicial system. Pangungunahan nyo. Kayo ang powerful. Kisa doon sa may soberenyang bansa. Katarantaduhan yun. Mga kabayan, ganyan po sila magpalusot dahil nga po, bingo na sila. Pinalulusutan na lang po nila. Yung mali ay pilit po nila itinatama. Ganyan po yung mga tao po kasi, wala po kasing aamin sa kasalanan nila. Ganon din po mga adik. Umamin po ba mga adik na sila po'y adik? Di po ba hindi? Ang magnanakaw, aamin po ba sila na sila'y magnanakaw? Di po ba hindi? Ito po bang mga ito? Aamin po ba ito na ang ginawa po nilang pagtitrader sa ating bansa? Paghuhudas, aamin po ba sila'y trader hudas? Di ba hindi? Aamin din po ba sila na ginipit po nila, kinidnap nila ang dating Pangulong Duterte, hindi nakakuha ng fair justice? Hindi po sila aamin dyan. At napakalinis po ng pamilya nito. Lalo po sekretary, mga tambay. Pinipilit po nila na masamang tao ang dating Pangulong Duterte. Ni isang kaso walang sinampa ang DOJ Secretary sa dating Pangulo. DOJ Secretary ka, Department of Justice ka, ni wala kang isinampang kaso sa dating Pangulong Duterte sa korte. Tapos ngayon, ipinamigay nyo sa ICC. Ganun kayo katitino. Bakit kaya hindi mo ipinamigay ang anak mo? Nung mahulihan po ng napakaraming laman na kahon na marijuana high grade. Galing pa raw sa ibang bansa. Nahuli po. Droga. Marijuana. Pero, wala pong issue yan. Lumaya po. Mga tambay. Walang kaso. Mga tambay. Ibang klase po. Sila po yung may mga record na mga illegal na gawain kasama ang kanyang anak di umano. Pero sila ngayon yung nagpapakahiro, nagpapakamalinis na mga taong gobyerno. Ibang klase, no? Katulad ng Pangulong Marcos, may issue ng droga. Malilinis na tao, malilinis na pagkatao. Ang kanilang paglilingkod, itong binagoong Pilipinas ay napakaraming issue ng korupsyon. Napakaraming issue ng pamumulitika, paglabag sa batas. Pero, pag po yan ay nabalitaan at pinahayag ng media, malilinis at tuwid na tao yung mga yan. Katulad po ngayon ng Secretary Boying Rimulya, tuwid po yan, malinis pong politiko yan. Pati po pamilya niyan ay hindi po nasasangkot sa illegal na gawain. Hindi po nasasangkot sa droga, hindi rin po nasasangkot sa marijuana ang kanyang mga pamilya, ang kanyang anak. Malinis po mga tambay, malinis. Malinis sila magtrabaho. Malinis po sila magtrabaho. Kaya po nalilinis po nila ng sobrang linis ang kanilang ginagawang trabaho, mga kabayan. Kaya po yung sinasabi po rito, mga tambay, hindi po tatama yun eh. Yung pinagmamalaki mo ang jurisdiction, na meron jurisdiction, at hindi na kailangan na ating judicial, ICC pa lang, ICC pa lang, pag nag-request sa atin, granted na agad. Hindi na kailangan ng Korte ng Pilipinas dahil po yung jurisdiction nila, buong mundo. Halos buong mundo ang kanilang jurisdiction. Ibang klase po pala ICC. Ibang klase po pala sinasabi ng ICC. Kasi ang sinasabi ng ICC, yung kanilang basic principle of Rome Statute, yung Rome of Statute nila, ang basic po, ang pangunahing prinsipyo po ng batas nila, ay sila po ay hindi po mangunguna sa lahat ng kaso. Hindi po nila pangungunahan ng kaso, lalong-lalo sa bansa, kung hindi po hihingi ng tulong ang estado katulad ng Pilipinas.
Sila po ay last resort lang po. Ang ICC ay last resort lang po ng bansa. Ang tanong po natin kay Boying Rimulya na hindi po na-involve sa marijuana anak. Tanong po natin kay DOJ Secretary, hindi po ba nagpapunction ang ating judicial system? Wala po ba tayong mga judge? Wala po bang korte ang Pilipinas? Bakit kailangan natin ng ICC? May kaso po ba kayo sinampa sa dating Pangulong Duterte? Nakasuhan po ba man lang? Kahit po pagpatay sa langgam, kahit pagpatay sa ipes, ay wala po kami nabalita na may kaso sa Pilipinas na ikinaso po tungkol po sa war on drugs. Kahit sa pagpatay ng langgam at ipes ay wala kayo ikinaso. Tapos sasabihin nyo sa Pilipino, may karapatan ng ICCs, yung jurisdiction nila ay pang buong mundo. Katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Parang ibig nyo sabihin, makakapasok sila at basta-basta sila manghuhuli ng Amerikano sa Amerika. Mangyayari ba yan? Kung sinasabi nyo makapangyarihan sila. Nangyari po ba yan sa Russia? Nakuha ba nila si Putin? Nakuha ba nila kahit sa China? Ni hindi nga sila makapasok ng Korea, ng North Korea. Di ba mga tambay? Ibang klase. Dahil nga po ang ating gobyerno ngayon ay sakim na sakim po. Ganid na ganid. Gahaman na gahaman sa kapangyarihan. Gahaman na gahaman. Kaya po lahat gagawin. Kayang-kaya po nila maghudas sa bansa. Maghudas sa bayan. Kaya po nila magtaksil. Magtaksil sa bayan, maghudas. Dahil po nga yung sinasabi ng dating Pangulo, sinasabi po ng Vice President, pagkakapangyarihan ay nabalik na sa kanila. Ganyan po pa sila. Hindi na nila ipawawalan ito. Kahit ano raw po mangyari. Kahit ano mangyari, gagawin at gagawin para hindi na po mawala sa kanila. Ang kapangyarihan, pera, may bonus pa raw pong mga droga. Kasi, lumalabas po sa kanilang issue ng droga di ba? Yung anak po ng DOJ Secretary na absuelto po. Nahulihan po ng box yata na droga, mga tambay, marijuana. Absuelto po, mga kabayan. At yung nanghuli po, na disgrasya pa. Hindi natin alam kung saan tinapon o nasibak pa yata sa pwesto. Yung nanghuli sa anak niya. Ganyan po sila katitinong mga lingkod bayan, mga tambay. Napakatitinong tao. Napakatitino, mga tambay. Kaya po, yung sinasabi ng Pangulong Duterte, sa kani Vice President, panahon na po, mga tambay. Huwag na po tayong magpakatanga at magpakabobo. Piliin po natin ang ating mga lingkod bayan. Piliin po natin ang kanilang mga karakas, ang kanilang gawain. Kung sila ba'y naglilingkod talaga sa bayan o naglilingkod lang po sila sa kanilang interes. Hanapin po natin yung ginawang paglilingkod ng Duterte sa ating bansa. Kung paano po sila maglingkod. Hindi po natin kailangan yung mga ganitong klaseng paglilingkod dahil po sa kasakiman sa kapangyarihan. Greedy. Grabe po. Talagang pati po ang ating bansa ay pagkakalulo sa ICC. Ipinagkalulo ang ating bansa sa ICC. Binastos po. Talagang pati ang ating soberenya ay talagang nabastos po, mga tambay. Kaya hiya po tayo sa ibang bansa. Lalong kahiya-hiya po, mga bayan. Nakakahiya po. Pag meron po tayong ganitong klase na DOJ Secretary at nabalitaan po ito sa buong mundo, nakakahiya po. Nakakahiya maging Pilipino. Pagka ganito lang po ang mga lingkod bayan na mapagkikita mo. At ganito po ang katwiran ng mga lingkod bayan sa ating bansa. Hindi mo malang, wala ka malang makikita sa kanilang pagiging makabayan. Never mong makita. At hindi natin nakikita na sila ay makabayan at pinoprotektahan ng ating soberenya. Mabahagang buntot. ICC pa lang, bahag na buntot mo. Interpol pa lang, bahag na buntot mo. Maipagtanggol ka pa kaya niyan? Ang mangyayari lang dyan, lalayasan ka lang yan. Hindi ka ipagtatanggol yan, lalayasan ka. Yan, mangyayari. Kung magkaroon man ng problema bansa, magsisilayasan lang po yung mga yan. Sana'y maghudas Sana'y mag-trador. Aasahan mo riyan. Tatakbuhan ka lang yan bandang huli. Wala kang aasahan dyan. Mga walang yagballs yan. Pagka sa gipitan na. Di ba mga kabayan? Hindi ka kaya ipagtanggol niyan at ipaglaban. Dahil unang-una, ICC pa nga lang, mabahag na buntot Di ba? Walang jurisdiction sa'yo. At ang kataksilan pa. Ikaw pa naghatid. Kung hindi ka ba naman taksil sa bayan yan
Pinagtaksilan mo ang bansa, pinagtaksilan mo ang ating soberenya, ang ating judicial system, at paniwalang-paniwala ka na umiiral ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Diyan ka na magtrabaho, umalis ka na ng Pilipinas. Umalis na kayo ng Pilipinas. Doon na kayo magtrabaho sa ICC, sa Netherlands. Baka kulang doon ang DOJ Secretary. Doon ka mag-apply, Secretary. Baka kulang ang DOJ Secretary ron. Tama-tama po yan. Dahil panatiko po kayo pala kayo ng ICC. At bilib na bilib po kayo sa jurisdiction ng ICC. Tama-tama po. Bagay na bagay po kayo doon. Baka po doon hindi kaya legal ang droga ron. Ayun, pwede po kayo ron. Pati ang anak nyo po yata ay po pwede ron. Kung legal po ang droga ron, Mr. Secretary. Ay nako, ano po sa tingin nyo mga kabayan? Ang mga lingkod bayan po natin ay lumalabas po at nakita na po natin ang mga kulay. Ang mga kulay, ang mga balat, ang mga ugali na pagkikita na po yata ng mga Pilipino. Ang mga ugali po, di umano ng mga politiko po ngayon sa binagoong Pilipinas. Ang mga ugali po at itsura at kulay, mga tambay. Ano po ba? Diba? Kulay buhaya daw po, mga tambay. Ano po? Ugaling hudas daw po. Mga tambay. Ano daw po itsura? Itsurang ulupong daw po. Ano ba yung ulupong? Ahas po yun Mga kabayan Bago po tayo magtapos mga kabayan, yan po ang napala natin mga tambay. 3 taon tayong dinala sa korupsyon, di umano, at sobrang pamumulitika at paghuhuda sa ating bayan, mga kababayan. Thank you po muna kay Kingston ng 123 ng Hong Kong. Thank you po sa mga biyayang pinagkakalob. Shoutout po Ma'am Kingston ng Hong Kong. Mabuhay po at ingatan nawa din po. At shoutout po sa buong Hong Kong, mga kababayan natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut, Jasmine Channel, Dan Rivero. Pinapa-shoutout po ni Dan Rivero ang kanyang CEO, si Michael Jean. At Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. Shoutout po kila Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB, Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Sir Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa ating pong mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng bansa. Shoutout po mga kababayan. Ingatan nawa po kayo mga kababayan. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Ingat-ingat po. At shoutout din po sa mga kababayan natin, mga OFW, mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Shoutout po. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam po mga tambay. Siyempre po, bago po nga pala makalimutan, isama po natin sa panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po ang kanyang kalusugan, ay maingatan po mga tambay. At sana po, tuluyan na po siyang makalaya mga kabayan dahil wala po siyang ginawang mali na para po ipagtanggol at talagang malinis po ang ating bansa. Wala po siyang ginawang mali. Ang marami pong ginawang mali ay ang mga kriminal, ang mga NPA, ang mga korap na politiko, korap na mga pulis. Sila po ang napakaraming nagawa, kasalanan sa ating bansa. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Thank you po mga tambay. Bye-bye. Ingatan nawa. Sa muli.